Bata pa lang si Sofia, hindi na siya mahilig sumama sa mga imbitasyon ng iba. Tahimik siyang tao at mas pinipili niyang magbasa ng libro kaysa makihalubilo sa iba. Pero isang beses sa buhay niya, napilitan siyang sumama at ang desisyong iyon ang magpapabago sa lahat. Girl, sumama ka na. Fiesta sa amin. Libre na lahat pati pagkain, inuman, at saka ang daming mapopogi. Nakangiting anyaya ni Emily, kaklase ni Sofia sa kolehiyo. No offense girl, pero hindi ko talaga trip yung mga fiesta-fiesta. Mas okay nang nasa bahay lang ako. Huwag kang killjoy. Minsan lang to. At saka, promise, iba yung saya sa amin. May mga palaro, parada, at may pagsasalo-salo hanggang madaling araw. Kung hindi ka sasama, magtatampo na talaga ako. Hindi rin nakaligtas si Sofia sa makulat na pangungumbinsi ni Emily. Sa huli, napapayag din siya. Sige na nga, pero ikaw ang bahala sa lahat ha. Ayoko ng hassle. Dumating ang araw ng biyahe nila papunta sa probinsya ni Emily, isang lugar na matatagpuan sa liblib na bahagi ng isang bayan sa Mindanao. Sinalubong sila ng malamig na hangin at ng mga malawak na kabukiran sa paligid. Malayo-layo rin pala dito girl, sabi ni Sofia habang minamasdan ang tahimik na daan. Sanay na kami, pero magugustuhan mo to. Promise, sagot ni Emily. Pagdating nila sa baryo, agad napansin ni Sofia ang kakaibang ambience ng lugar. Tahimik ito, ngunit parang may mabigat na presensya sa paligid. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nangingilabot siya, kahit na wala namang dahilan para matakot. Welcome sa Santa Fe. Masayang bati ng pamilya ni Emily. Mabilis ang kilos ng mga tao, abala sa paghahanda para sa fiesta kinabukasan. Habang patuloy ang kasiyahan sa baryo, piniling maglibot ni Sofia. Gusto niyang makahanap ng tahimik na lugar kung saan makakapag-isip siya. Napunta siya sa isang makipot na daan na patungo sa kakahuyan. Baka delikado dito, bulong niya sa sarili. Pero hindi niya mapigil ang magtuloy-tuloy. Parang may humihila sa kanya papasok sa madilim na gubat. Habang naglalakad, biglang may narinig siyang kaluskos. Emily, ikaw ba yan? Tanong niya, pero wala siyang sagot na narinig. Tanging ihip ng hangin at tunog ng mga dahon ang sumagot sa kanya. Sa gilid ng kanyang paningin, parang may anino siyang nasilayan. Agad siyang lumingon, ngunit wala naman siyang nakita. Nanginginig niyang hinawakan ang cellphone niya para mag-ilaw. Sa pagtapat ng ilaw, nakita niya ang isang matandang babae na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Bakit ka narito? Malamig ang boses ng babae. Pasensya na po. Naglilibot lang po ako. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo, iha. Umalis ka na bago pa maging huli ang lahat. Nagmadaling umalis si Sofia pabalik sa bahay ni Emily. Nanginginig ang mga kamay niya habang iniisip ang kakaibang presensya ng matanda. Kinabukasan, nagsimula ang fiesta. Masaya ang lahat, may parada, palaro, at masasarap na pagkain. Pero si Sofia, hindi pa rin maalis sa isip ang nangyari sa kakahuyan. Pakiramdam niya, may nakatingin sa kanya kahit nasaan siya. Girl, okay ka lang? Parang ang tahimik mo tanong ni Emily. Okay lang. Medyo napagod lang siguro. Hindi niya inamin ang nakita niya kagabi. Habang patuloy ang kasiyahan, biglang napansin ni Sofia ang matandang babae na nakita niya sa gubat. Nakaupo ito sa gilid, nakatingin sa kanya. Girl, sino yon? Bulong niya kay Emily. Siya si Aling Mila. Matagal na siyang nakatira dito. Sinasabi ng iba na, may alam siya tungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Kinagabihan, habang patuloy ang sayawan at kantahan, naramdaman ni Sofia ang bigat ng hangin. May naririnig siyang mahihinang bulong sa kanyang paligid. Sofia, Sofia, girl, naririnig mo ba yon? Tanong niya kay Emily. Ano? Wala akong naririnig. Naglakad si Sofia papunta sa likod ng bahay, sinusundan ang mga bulong.
Sa kanyang pagdating doon, nakita niya si Aling Mila. Nandito ka na naman. Hinahanap. Sino? Bago pa makasagot si Aling Mila, biglang tumigil ang lahat ng ingay sa paligid. Nakarinig si Sofia ng mga yabag mabibigat, parang hindi normal na mga tao ang naglalakad. Huwag kang gumalaw, sabi ng matanda. Sa dilim, nakita niya ang mga anino ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Mataas ang mga ito, may mahahabang kuko at mapupulang mata. Aswang, bulong ni Aling Mila. Biglang hinila ni Aling Mila si Sofia papasok sa isang lihim na lagusan. Kailangan nating makalayo bago nila maamoy ang presensya mo. Habang tumatakbo sila sa madilim na lagusan, naririnig ni Sofia ang halakhak ng mga nilalang. Parang nilalaro lamang sila ng mga ito. Ano pong nangyayari? Bakit nila ako hinahabol? Ang dugo mo, iha. Napaka-espesyal. Ikaw ang kailangan nila para sa kanilang ritual. Matagal na nila itong hinihintay. Halos mawalan na ng pag-asa si Sofia nang makita niya ang liwanag sa dulo ng lagusan. Ngunit bago pa sila makalabas, biglang sumulpot ang isa sa mga aswang, nakaharang sa kanilang daraanan. Huwag kang titigil, sigaw ni Aling Mila habang hinarap ang aswang. Pero paano kayo? Tanong ni Sofia. Hindi mahalaga ang buhay ko. Ang mahalaga, mailayo ka sa kanila. Tumakbo si Sofia palabas, ngunit hindi niya naiwasang lingunin si Aling Mila. Nakita niyang nilamon ng dilim ang matanda habang patuloy na nakikipaglaban. Paglabas niya ng lagusan, narinig niya ang mga hiyawan ng mga tao mula sa lugar. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya pabalik sa bayan, kahit napagod at nanginginig ang buong katawan. Emily! Emily! Sigaw niya habang hinahanap ang kaibigan. Ngunit sa halip na makita si Emily, mga matang mapupula ang sumalubong sa kanya. Hindi mo kayang takasan ang kapalaran mo, Sofia, sabi ng isang mababang boses. Nalaman ni Sofia ang matinding katotohanan, ang buong baryo ng Santa Fe ay puno ng mga aswang. Ang fiesta ay hindi lamang para sa kasiyahan, kundi isang paraan upang maghanap ng sakripisyo. At siya ang napili. Makalipas ang ilang araw, walang balita mula kay Sofia. Ang baryo ay bumalik sa normal nitong katahimikan, naghihintay ng susunod na bisitang darating.